Madam Speaker, I move to recognize the gentleman from the APEC party list, the Honorable Representative Sergio C. Dagoop, to avail of the privilege hour. The Honorable Sergio C. Dagoc from the party list APEC is recognized. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Majority Leader. Madam Speaker, esteemed colleagues, magandang hapon po sa ating lahat. Paggabi na yata. Today, I rise on a matter of personal privilege but of national importance to honor the unsung heroes who keep our lights on, our economy moving, and our nation's hopes alive, our line workers, Madam Speaker. Together with the entire 121 electric cooperatives all over the country, I and the advocates of rural electrification rise in unified recognition and heartfelt celebration of a day that should never be go unnoticed, the National Line Workers Appreciation Day, a day dedicated to honoring the brave men and women who work tirelessly and often silently, working hard, risking their lives to power our homes, fuel our economy, and connect our communities with electricity. Sa bawat sulok ng ating bansa, Madam Speaker, mga kasampahan ko sa kapulungan ito, mula sa mga syudad, sa mga kabundukan, sa mga liblib na lugar, may mga taong tahimik at bayani na umakyat sa puste, sumusong sa panganib, at walang pag-aalinlangang humarap sa iba't ibang hamon sa pagsubok sa ating kalikasan. Sila ang ating mga line workers ay tahimik na gumaganap ng isang napakahalagang papel sa ating lipunan. Ngunit madalas ang kanilang kabayanihan ay nanatiling hindi nabibigyan pansin. Sa totoo lang, Madam Speaker, I am disappointed. Sa 2 termino ko sa kapulungan ito, mabilis nating naipasa ang 3 mga panukalang batas, ang National Line Workers Appreciation Day, ang National Line Workers Insurance Coverage, at ang National Line Workers Training Academy. Ngunit, unfortunately, hindi po ito natapos sa mataas na kapulungan sa Senado. At ngayon ay ibabalik ko na naman sa kapulungan ito. Naglilingkod po ako bilang isang lineman na umakyat sa poste sa loob ng 9 na taon bago ako pumasok dito sa kapulungan ito. Alam na alam ko ang buhay ng isang line worker, hindi lamang sa teorya, kundi sa bawat patak ng dugo, pawis at mga pagsubok na aming pinagdadaanan upang magawa ang aming paglilingkod sa ating mga kabayanan. I know exactly what it's like to climb a pole under the extreme heat of the sun and pouring rain to restore power amid a typhoon. But only to hear the silence of gratitude as the lights flicker back on a once darkness homes and communities. Line workers, Madam Speaker, is not just technicians. They are frontliners of progress, builders of dreams, and protectors of modern life. Every wire they install, every transformer they repair is a thread in the larger fabric of nation building. Rural electrification, Madam Speaker, my dear colleagues, is not just about lighting homes. It is about bringing life to the people living on those households, to learners, livelihood. But our line workers do more than just power our communities. They power industries, fuel commerce,
support agriculture, and enable connectivity in this digital age of our modern society. Because of their access to electricity, farmers are able to preserve their harvest. Students can study at night. Health centers can operate those complex equipment, and small businesses are able to thrive. All because somewhere line workers risk their lives to connect a line or fix a broken circuit. Hindi natin dapat ikulong ang papel ng mga line workers sa simpleng pagpapailaw lamang, Madam Speaker. Line workers are enabler of national economic growth. They are infrastructure. They are innovators. They are resilient practitioners. In recognition of their noble contribution, I filed the bill. Sinasabi ko po kanina, ngunit sa kasawiang palad, hindi po nagiging batas sa dalawang kongreso dahil nakabinbin lamang sa Senado. Nakakalungkot kung isipin, Madam Speaker, na sa kabila ng suporta ng ating mga kasamahan dito sa mababang kapulungan, hindi naipasa ang mga batas. Para nga bang hindi gumagamit ng kuryente ang mga tao doon sa Senado. Patuloy ko pong isusulong ang mga panukalang batas na ito ngayong 20th Congress. At these things is part of honoring our line workers. Itong mga batas na to, hindi lamang sana magiging symbolic. It must be structural, institutional. Hindi sapat ang palakpak, hindi sapat, kailangan ay polisiya na sila ay maprotektahan. Dahil kung wala ang mga taong ito, imagine a community without electricity. Mga kapwa ko mamabatas at kapwa ko Pilipino, huwag nating kalilimutan. Ang lakas ng ating power grid ay hindi nakasalalay sa mga infrastruktura, sa mga poste na ating nakikita, sa mga kable at linya na ating nakikita, kundi sa mga kamay, puso ng mga tao na umaakyat at naglilingkod para mailagay ang mga poste at mga kawad na yan sa ating sambayanan. Kaya para sa ating mga line workers, lalong-lalo na sa ating mga electric cooperative at sa bawat kasapi nila, tandaan ninyo, kayo ang haligi ng pag-unlad, kayo ang tinig, serbisyo publiko, at kayo ang bayani ng makabagong panahon dahil walang iikot na ekonomiya, hindi nabubuhay ang tao sa panahong ito kung walang kuryente. Let this day be a reminder not just of where we came from, but of how much further we can go together. Mabuhay po ang mga line workers, mabuhay ang mga electric cooperatives, mabuhay ang sambayanang Pilipino na kanilang pinaglilingkuran. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Representative Dagook to the Committee on Rules for appropriate action. There's a motion. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved.